Please welcome ang ating pambato. Hi guys! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Sam Walastik. Mr. Beast in the house. Inside the house pala. Kasi nakita nyo naman noon, di ba? Si Beast ay lagi nasa kulungan. Ngayon, si Beast ay nasa loob na ng bahay. Hi! Thank you, Lord! Matagal na tong ninanais namin at matagal na rin alam ko na ninanais ni Beast dahil sanay naman si Beast talaga dito sa loob. Sa totoo lang, napaka-behave niya compared to King Sila. Kaya aayusin natin, di ba? Nakita nyo naman sa vlog na talagang iniba na natin si King Sila. Tara, punta tayo kasi itong vlog na to ay tungkol sa siko nila. Halika, papaliwanag ko. Tara guys. Talaga. Humahabol po. Tingnan mo. Humahabol po. Oh, nakita mo? Ito. Papaliwanag ko na sa inyo. Kay Beast muna. Dahil ang XL American Bully ay mga malalaking aso, hindi talaga maiwasan. Marami na akong pinagtanungan mga kawalastik. Yung elbow nila ay talaga namang nagkakakalyo. Yun ay napakahirap nating... Actually, hanggang ngayon, pinifigure out ko kung paano ba yung gagawin. Kasi tingnan mo to si Beast. Ayan o. Babe. Ayan o. Pakita mo. Guys, nakita mo? Diba? Tapos yung elbow niya. Ayan. Yung elbow niya. Beast. Ayan o. Diba? So, sabi, papahida ng ganito, papahida ng ganyan. Pero, hindi ko pa rin makuha kung paano eh. Kasi actually, ginawa ko na yun. Ginawa ko na yung lahat ng turo sa akin, pero may nagsabi sa akin na pag big dogs, mabibigat na aso, ay talaga namang hindi may iwasan magkakalyo. Pero itong ang pinagtataka ko. Dito, wala pa ako nakitang XL na mabigat talaga na walang kalyo. Pero, unang dating ni Kronos, sabi ko sa inyo, walang kalyo. Unang dating ni King Sila, walang kalyo. So anong kaibahan ba ng ano natin dito sa Pinas at sa Brazil? Sample, kay King Sila, papasok ako dito ha. Ayan nyo ha. Puko ako dito. Ayan o. Ayan o. Pakita mo. Ito ang deal dyan. Si King Sila ay alam nyo naman na sa una ay binibi ko talaga nasa loob ng bahay. Nasa loob ng bahay. Ibig sabihin guys, hindi na nasusugatan. Hindi na aanuhan ng mga matatalas. Dahil nga tiles yung floor na ginagalawan niya. Ang tanong, bakit pa rin nagkaganto? Diba? Ako rin. Na ano rin ako dahil nga binibi ko na. Nasa tiles. Wala naman sa mga matatalas na floor. Pero bakit nagkakalyo pa rin? Diba? Yun yung iniisip ko sa kanila. Pero ang good thing, kay Beast kasi may tama siya dito sa may legs. Ito naman wala. Wala. Yung elbow lang talaga niya. Ito nga ito pa. Aircon, si King Sila. Tapos, doon na.
aircon si King Sila ha. Aircon pa si King Sila. Kumbaga, talagang minahal mo eh. Minahal talaga eh. Kaya lang, bakit nagkaganon? Nagkakalyo pa rin yung elbow. Kahit nga hindi ko pa pinapakain ng marami. Hindi ko siya pinapakapal pa. Normal na kain lang ginagawa ko sa kanya pero nagkaganon na naman yung elbow niya. So, anong mali? Sir Sam, wala kaya yatang ginagamit na BCO eh. Nagbi-BCO ako. BCO kasi ang kailangan para lumambot. Pero guys, pakiwari ko hindi. Kasi ginawa ko na eh. Ginawa ko na lahat ng mga pwedeng solusyon eh. Pero bakit ganito? Ngayon, ang naisip ko, doon. Diyan ka muna. Stay lang. Ang naisip ko, stay ka lang dyan ha. Sus, kawawa. Ang naisip ko, para hindi umano kay Kronos. Kasi si Kronos nung dumating, isipin mo, 1 year and 3 months si Kronos. Dumating dito, walang kalyo. Diba? Amazing! Ano bang pagkakaiba ng Pilipinas sa Brazil? So, napakahirap. Naiisip ko, baka klima talaga. Kasi, ang sabi ng kaibigan natin, sa Brazil daw, ay parang Tagaytay. Mainit na malamig. Dito sa atin, sa baba to eh. Baba yung atin, Kapatagan eh. So, sobrang init. So, syempre, may naisip ako na solusyon na kahit na hindi natin na maiwasan, kahit puro lagay tayo ng BCO para lumambot ang kalyo, ang gagawin natin ay para silang nasa loob ng bahay na parang nasa labas. Bakit? Ganito kasi ang nangyari. Si Kronos, ayan, nakikita nyo, nasa tiles. Ayan o, pakita mo yung tiles. Nilagyan ko siya ng tiles. Paglagay ko naman ng tiles, yun ang lagi niyang pinupuntahan. Ngayon, syempre, bakit ba nagkakakalyo sa una? Mabigat ang aso, tapos yung pinapatungan ng elbow niya ay magaspang. So, ang mating kasi ay magaspang tsaka matalas. Ang sabi din ng mga kaibigan nating breeder na i-bapping daw para kuminis yung mating. Pero, ang tanong ko, okay, ibabapping natin. Bakit si King Sila? Punong-puno na ng vitamins ko, ano na nang binibigay ko na pagmamahal, nasa tiles, bakit pa rin wala yung buhok niya sa siko? So, baka nga wala na tayong magagawa doon, or else, i-ano na lang natin, pabagalin. Paano papabagalin? Ito, katulad nga nito, ayan, yan ang gagawin natin. So, gagawin natin yan kay Kronos, gagawin natin yan kay King Sila. Panoorin nyo kung paano ko gagawin na maglalagay ako ng tiles dyan. Kalahating tiles, kalahating mating. Ang maganda sa mga aso, guys, pag tinutulugan nila, hindi nila tinataihan. Diba? So, kung tinutulugan nila yung tiles, diba, somehow less talas ng pinapatungan ng elbow nila, less mabagal, matatanggal yung buhok nila sa elbow. Kaya, samahan nyo ako, guys. Ito, bago kay Sam to, sasamahan nyo si Sam na bumili ng kagamitan. So guys, andito na tayo ngayon sa tiles. Ang maganda dito sa binibilang ko, may record na ako dito. Kasi ang kinakabahan ako, baka hindi pwedeng per piece. Ang importante, meron na tayong record dito. Kaya pwede tayong bumili ng ano. Pero malaman natin mamaya kung pwede per piece. Bili tayo guys. Kaganda ng tiles oh. Pero ang tiles ko kasi ay ayun, ito guys. Yan yun oh, kung mapapansin nyo, yung floor ng ano ko, ito. Pero yung tungtungan nila parang ito. O mas lighter pa dito. Sige, tingnan natin. Baka ito na, ay hindi. Kasi ang gusto ko sana, makinis na yung tutungtungan nila. Parang hindi maganda yun guys, yung ano. Parang hindi maganda yung guys yung nandoon na maliit. Kasi tinanungan ko, parang medyo ano daw eh. Medyo tawag dito. Baka mabasag agad. Kumpara mo dito sa ano, tingnan mo. Papakita ni ate kung gaano katibay itong tiles na to. Sige te, pakita mo nga. Paliwanag mo nga yan. Oh, porcelain granite. Nanotik na po. Sige nga, paano yan? Oh, anak ng tokwa, hindi nababasag oh. Oh.
Matibay, yan na lang kunin natin kasi si Kronos kasi, alam mo naman eh. Sige te, Likod niya. okay lang kumuha ng 5 piraso niyan? Pwede po. 30 naman po. Okay, yun. Thank you ate. Sige, tibay oh. Oh, tindi. Diba? Thank you. Yan, sir. Parang si Kronos, diba guys? Sige. Sige te, 5 niyan. Tas ako na bahala, oo. Gawin ko lang na. Sige. Okay lang na okay lang na ganyang kalaki kumpara doon sa maliit. Eh may grinder naman tayo. If ever masyadong malaki kay Kronos, ikakat natin. Okay? Ang importante kasi matibay. Matibay yung gagawin natin. Mahirap kasi baka pagbili natin apakan lang ng konti ni Kronos eh medyo kumakapal na si Kronos eh. So kailangan matibay. Nakakita nyo naman, di ba? Pag ongot, gulat ako eh. Pero yan lang yun. Yung ibang tiles, mababasag agad. So at least, kahit nasabihin mong makinis to, hindi naman lahat eh. Tsaka talagang tulugan lang naman yung cage eh. Lagi ko naman siyang nilalabas eh. Kaya maganda to mamaya, papakita ko sa inyo. Sana effective yung gagawin ko na ipapatong ko siya dun sa goma. Sana hindi, alam mo yun, sana matibay. Pero dahil nga itong tiles si matibay, sigurado naman na hindi agad mababasag ni Kronos tsaka ni King Sila. Importante, hindi pigilan eh. Mapabagal yung pagkakalyo sa elbow. Sana. Okay guys, andito naman tayo sa hardware. Bili tayo ng goma para sa paglalagyan ng tiles. Tara. Bakit? Bili ako ng Pabili ako ng 2 royal, 2 pansit. Wala ba? Bili ako ng ng goma na rubber mat. Lang Metro. fit. Ilan ba ang minimum? 1 fit. Tingnan ko nga kung gaano kaano 'yon. Guys ha, tropa natin 'yan ha. Ano yan? Yan na yung pinaka-standard na nipis niyan? O may makapal pa dyan? Yan na. Yan na? So, hindi itong pagdidikitan ko, yung isa? Oo, yung sa kabilang likod. Ah, okay. Ito yung design niya. O, sige. Thank you! Okay, yun. Nakakarga. Bye-bye. O, yan ha. No more nails, guys. Ang kailangan. Ayan na. Sa likod. Talagay sa likod. Okay na lahat, mga kawala stick, ready na. Tiles and goma, sana epektibo. Thank you! So guys, pagkatapos ng ating trip, pagtapos nating bumili, ito na. Ang goma, ito yung tiles, ito yung no more nails. Ang problema dito, walang bala, so gagawin ko na, walang barel, so gagawin ko na lang ng paraan, push na lang tayo. 2 binili ko, baka kasi kulangin, kailangan natin ng marami para dikit na dikit. Pero ang galing ng tiles, no? So madali lang naman to eh. Ilalatag ko lang to. Tapos, puputulan ko yan. Kasi, pag ito, masyadong malaki, konti na lang yung mating. Eh, syempre, baka dumulas-dulas. Alam mo naman, iniingatan natin si Kronos, di ba? Ayun ang gagawin natin.
Okay guys. So, ididikit na natin. Ganun lang kasimple. Tapos ikakat. Okay na yun. Ganun lang kasimple. Baka yung iba. Bakit ikaw pa gumawa? Aba guys, yung mga gantong kasimpleng gawain, kaya mo na yan. Baka ipagawa mo pa sa karpentero yan. Diba? Pag ikaw ang haligi ng tahanan, yung mga basic na ganito, dapat kaya mo na. O, ayan. Basic lang yan. Kayang-kaya natin yan. Easy. O, tapos na. Ididikit na lang natin. Then, go na. So, ayun na nga guys. Pinapatayo muna natin. Pakita mo. Okay. Madali lang. Kaya lang, isang mga elastic pawising kasi. Kaya, ayan. Hayaan natin ganyan muna. Para dumikit. May healing time yan kahit papano. Kaya antayin natin. Ang importante. Ayan, gawa na. Saktong-sakto lang, di ba? Kung mapapansin nyo. Kasi yung tiles na binigay ko kay Kronos, ganito lang yung size. Ayan, oh. Yan, ganyan lang yung size. Eh, naliliitan ako. Parang pinagsisiksikan niya yung sarili niya. Nakita ko si Kronos doon sa Brazil na lilito na nga ako sa pag-aalaga. Kasi ang kulungan nila is tiles na talagang makinis. Pati yung apakan, makinis. Kaya nga nakakalito. Kaya kung mapapansin mo, pakita ko sa iyo meron akong tiles dito na nakaapak sila at meron akong matting. Ngayon guys, nakakaawa ang aso pag lagi nababasa. Yun yung problema. So halimbawa, naglinis ka ng cage, mababasa siya, lagi siyang basa. Eh baka prone yun sa mga bacteria, mga alam mo yun. Kaya buti na lang, itong mga to ay hindi pa naman nagkakaganon. Pero ang balak namin, imating na lang din para yung awa sa aso yung iniisip namin na okay nga sila, kaya lang lagi naman silang basa pag nililinis yung cage. Diba? Kaya yun yung problema. Kaya malamang gagawa na namin to. Pero naghahanap lang kami ng buwelo. Ito muna, take time muna tayo. Kronos, King Sila, lagay na natin ha. Lagay na natin. Guys, ito na ang finished product natin. Ayan. Sige, sana lang hindi bumigay. Let's do this. Sige, open. Sakto, nakatalikod si King Sila. Wait lang, King Sila, dun. Excuse me. Oh, dun. Dun. Yan. Oh, wait lang. Oh. Sige. Oh, yan. Sakto lang pala. Hindi makakadulas. O, ayan. Tapos, inano ko yung dito para hindi sila mahiwa. O, ayan. Yung sila. Try mo. Ayan, dyan ka. O, ayan na guys, di ba? Ayos. O. Tapos, tutungtungan ni King Sila yan. Huwag mo lang sirain, ha? Ayos, King Sila. Guys, ito naman tayo. Kay Kronos. Laman natin. Sana wag nang lumayo. Kronos, padaan dyan. Psst. Kronos, up. Alis ka yan. Up. Good boy. Oh. Okay. Oh. Ewan ko lang kung hindi ka pa matuwa dyan. Good job. Ano, Kronos? Ayan. Diyan ka na. Oh. Sige na. Oh. Try mo. Diyan ka. Dali. Kronos is the name. Oh, diyan ka. Dali. Good boy. Yun. Grabe. Oh. Yun. Ay, sabi ko naman sa inyo mga kawalastik eh. Oh. Ha? Saktong-sakto sa kanya. Yung maliit kasi bitin. Kaya, ayan guys. Kronos. Si Kronos, tingnan mo guys, sanay na sanay siya sa tiles.
Nakita mo? Tinutulugan niya talaga eh. Ito si King Sila eh. Hindi ko alam kung bakit hindi pa niya ito inaano. Dito ka! Come! Come here. King Sila. Come! Oh guys, lalakad na natin. Pero ang tanong ko sa'yo, yung bang leash mo, yung collar mo, ay natatanggal sa ulo ng aso pag medyo naggalaw-galaw siya. Ito na yung pagkakataon na matulungan kita na makakuha ka ng totoong magandang collar and choker leash. Leash ang tawag dito. Ang tawag naman dito, pag nandito yung nakalagay yung sa leeg, tawag dyan, collar. Pero depende kung ang collar mo ay yung disintiron o yung collar mo ay katulad ng sa Wallastick Pets, choker. Guys, ang maganda dito sa ating collar choker leash, nakita mo yung ano niya, yung collar niya. Collar kasi makapal, may design eh, ayan o. Pero kung titingnan mo to, ayan o, nakita mo, eto, the more na pumipigla siya, the more na malalak. Diba? Anong kagandahan nun? Makokontrol mo ang aso mo. Pangalawa, pag nagalit ang aso kasi kumbaga nagwawala eh, di ba? Pag collar lang ang nakalagay sa leeg ng aso mo, may possible na makawala. Kasi kung ano yung higpit niya, yun lang yun. The more na pumipigla siya, the more nasisikip, the more na masisecure mo yung aso, hindi makakawala sa'yo. All original to ng Wallastick Pets, guys. Sa Shopee namin, sa Lazada, sa TikTok, order ka. Ang pangalan nito ay Wallastick Pets Collar Choker Leash. Napakaganda nito. Sturdy ba? Heavy duty ba? Pakita mo. Sobrang kapal nito. Kayang mag-pull nito ng kahit anong bigat. Sobrang kapal nito. Pinagawa ko to hindi lang sa unique na itsura, kundi sa tibay. Kasi nga, XL American Bully ang mga aso ko, mga mabibigat, heavy, mga kapal. So, kailangan ng matinding collar choker leash. Sa sizing, punta lang kayo sa Wallastick Pets, hanapin nyo doon. Medium and large lang ang ginawa namin. Sa medium, parang 16 inches yung leeg hanggang 21. And then, ito naman ay 22 to 30 inches yung leeg. O, kaya lakad na tayo. Tara na. Let's go na. Let's go na. Come. Okay, tama na. So guys, iba ang lakad ko kay Kronos. Iba yung lakad ni Lucille kay King Sila. Si Kronos kasi hindi pwedeng lakad mabagal. Dapat lakad nagtitraining pa rin. Kaya mabilis lang to. Baka hindi ako makapagsalita kasi kailangan kong yung pacing niya ay stay lang, maintain lang. Hindi pwedeng magbagal ka, magbabagal ka. Kasi nga, iba yung pacing niya eh. Sample lang kita. Tara, Kronos. Kronos, come. Ayan o, nagbabounce kasi siya eh. So, kailangan yun. So ito lagi ang aming guys. Ito ang aming laging routine every day. Every hapon, guys. Come, Kronos. Pero kung hindi ako nagba-vlog, dire-diretso na kami doon. Come. Come, Kronos. Come. Please welcome ang ating pambato.
Guys, please welcome ang ating pambato. Siyempre, si Kronos. Somehow may napatunayan na. Ito na lang, si King C lang ang kasunod, kaya nga kinulong natin. So nakakatuwa guys, meron tayong import na gantong aso na ilo-look forward natin sa show. Naku, umupo lang yung kapatid niya eh. Naku, lalo bumaba pa. So yan, pagod na pagod sila. So ganun ang walking namin. Talagang kailangan may pacing, hindi lang basta walking. Tinan mo, kaya hingal agad sila. Kasi yung jogging na takbo nila, yun yung ginagawa namin. Ayaw namin silang pabagalin. Yun yung sabi sa atin ng handler ni Kronos na si Sir Darrell Abalos. Kaya i-maintain lang natin yun. So happy kami dahil nakagawa tayo ng somehow mapipigilan yung sira ng siko nila. And malalamigan din sila pag naiinitan sila. Pero ang maganda doon, kakabitan ko na nga ng ceiling fan. Yung kanilang mga bahay, cage, pahingahan nila. So guys, ayun, nakita mo hingal na hingal, 'di ba? Pakita mo sila. Hingal na hingal, 'di ba? Pero ang ginagawa talaga namin diyan, guys, mula sa bahay papunta dito sa simbahan ng Santo Niño, ikot ako sa simbahan ng Santo Niño, tapos balik kami. Pagkabalik kami, si King Sila ay hindi pa ganun kalakasan, kaya ang ginagawa ko, pagdating sa bahay namin, uwi na si King Sila, tapos kami ni Kronos, isang ikot pa sa court namin. So guys, hanggang dito na lang dahil iuwi ko na tong mga to at hinihingal na, tinan mo naman, 'di ba? Kaya hanggang sa muling vlogs, manood ka lang.